Breaking news, hala, patong-patong na kaso VP Sara sinampa. Karma na lahat, binasura sa wakas, panalo na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Duterte Punch. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Duterte Punch at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Duterte Punch. Magandang araw mga kaibigan. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video at boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang The General's Viewpoint ni General Macanas. Pakibisita niyo yung mga katunay at pakisuportahan. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng GMA News 11 minutes ago. Breaking. Ombudsman asked Vice President Sara Duterte to answer alleged confidential funds misuse raps filed by the House of Representatives via Joseph Morong, GMA Integrated News. So ito, inattach nila yung, basahin ko Office of the Ombudsman, House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability, represented by its chairperson, Representative Joel R. Choa, complainant, versus Sara Zimmerman Duterte, Vice President Edward Fajardo, Special Disbursing Officer, DepEd, Jenna Acosta, Special Disbursing Officer, Office of the Vice President, Attorney Sunshine Fajarda, Assistant Secretary, DepEd, and Retired Major General Nolasco Mempes, USEC, Department of Education. So yun. Ang kaso is for technical malversation under Article 220 of the Revised Penal Code. So, tungkol ito sa paggamit ng confidential funds. Okay? Talagang yan na talaga yung pinanlaban nila, no? Yung paggamit ng confidential fund na yan. Ayan lang talaga eh. Diba? Pero yan, pinaliwanag na ng COA yan eh. Kumbaga, hindi naging sapat sa kanila yung paliwanag ng COA. No? Alam nyo, sa mga nangyaring yan, COA lang naman ang magpapatunay dyan. Kaya nga hindi na nagsasalita si VP Sara nun eh. Diba? Dahil yung COA tanungin nyo. Diba? Para mas malaman talagang inosente siya. Kaso nga lang, nung nagsalita yung COA, hindi nila pinaniwalaan. Hanggang ngayon, dinadala pa rin yan, yung confidential fund na yan. Yung 150 million na yan, 125 million or something. Napaka-big deal. 'Di ba? Parang ang tingin nila kay VP Sara, si VP Sara lang ang most corrupt na politician dito sa buong Pilipinas. 'Di ba? Parang ilang dekada, no? Ilang dekada ang dumaan. Ilang administrasyon, ilang vice president ang dumaan. Parang lahat sila mababait, lahat sila malilinis. Parang si VP Sara lang ang nagkataon na ganito, parang gano'n. 'Di ba? Kasi kung tutuusin, no, sa akin ako pakiramdam ko is parang pinupolitika lang ito. Pinupolitika lang si VP Sara. 'Di ba? Wala akong ibang makita. Kasi kung yan lang ang ibibintang nila, yung confidential fund na yan, no, mas marami pa, no, bukod sa kanya, no, ang gumagawa ng mas matitindi, pero hindi pinapansin. Okay, ito na yung order yung acting on the committee report. You are hereby, masyadong maliit. Kandali hereby directed to file their counter affidavit together with affidavits of witnesses and other support documents, if any, within 10 days from receipt hereof.
So, standard procedure po ito. Standard procedure. General. Ito na yung sinasabi na sasampahan nila ng kaso si BP Sara at nangyari na nga, sinampahan na. And I'm sure nakahanda ang grupo legal team ni BP Sara tungkol nito kahit parehas lang ito sa yung isinampa sa kanya sa impeachment case, no? Natatawa nga ako dyan Si Romnick Sarmiento ba yun? Nag-post na inosente ka pero bakit 16 ang abogado mo? Parang gano'n. Ko naman to si Romnick, nakikisaw-saw pa. Ang hirap talaga kapag wala ka na sa showbiz. Ang hirap talaga kapag hindi ka na pinapansin sa showbiz. Siyempre, kailangan medyo magpapansin ka. 'Di ba? Para magbalik ang limelight mo, mapansin ka ng tao. Ay, nandiyan ka pala. Akala namin tegi ka na. Parang gano'n. 'Di ba? Minsan kasi pag ang artista hindi na napapansin, buhay pa ba 'yan? Parang gano'n. Parang pinaparamdam niya buhay pa ako. No? Ano nung pakialam niya kung maraming abogado si BP Sara marami gusto magtanggol sa kanya. 'Di ba? Ko naman. At saka dito naman talaga alam ng taong bayan talaga na si BP Sara wala naman talagang ginagawang masama at nakatanim sa utak ng mga tao politika lang 'to. Lahat naman ng suma total na nangyayari nito yung pagharang lang talaga sa pagtakbo ni BP Sarang presidente. Dahil nga sinasabi ko dati, alam na nila, naramdaman na nila yung Duterte power nung nanungkulan si PRRDing presidente. Siyempre, sino ba naman ang na gustong maulit yun? Kung ikaw haya-hay ang buhay mo, bakit ipuputulin mo yun? Siyempre, hanggat maaari na magpatuloy ang haya-hay na buhay, ay wag natin papanalunin yan. Diba? Yan ang hirap Kapag merong kalaban na pag meron silang makakalaban na alam natin na makabayan, na alam natin na makamasa, ayan, pinupunterya nila yung ganyan. Kasi talagang, ako sinasabi ko nga kanina yung ganyan na inaakusa nila kay BP Sara meron pang mas matitindi. Diba? Meron pang mas matitindi kaysa sa kanya. Sa inaakusa sa kanya ang nagwawalang ya sa taong bayan pero hindi yun pinapansin. Halos siya lang talaga. Paulit-ulit. Simula nang lumabas yung survey na nung nakaraan na siya ay lamang na lamang sa survey sa 2028 election ng presidente, talagang nagsimula na yung ganito. Kasi syempre meron silang itinutulak na manok niyan Yung tinutulak nilang manok, hindi mananalo hanggat nandiyan si BP Sara. Sigurado ba kayo yung tinutulak yung manok kung wala si BP Sara, mananalo pa rin ba? So, pwera na lang kung sasabihin nila, ma-impeach si BP Sara tapos magtatakbong presidente, walang kalaban yun. Pwede. Kasi itong mga ikinakaso kay BP Sara, gagamitin to sa 2028 malamang para maharang siya. Normal procedure ito ng ito failure to file counter affidavit within the aforesaid period shall be deemed as waiver of respondents' right to submit controverting evidence and the preliminary investigation shall proceed accordingly. Thereafter, this case shall be deemed submitted for resolution on the basis of the evidence presented by the parties whose presence may be dispensed unless otherwise required clarificatory questioning. So ordered. Yan, nakapirma Nelly Goles, Assistant Ombudsman, Chairperson, Special Panel of Investigators. Okay? So, anyway, kasabihan nga, you cannot put a good man down. So kasama ito sa test of leadership, character ni BP Sara. So kaliwat kanan na ang mga kaso. Mayroong kaso sa impeachment court. May kaso sa prosecutor, yung pinailan siya sa NBI.
Tinatambakan siya ng kaso, no? Sige lang. Kayang-kaya ito ng mga abogado ni BP Sara. At after Kaya all nga yung sinasabi ni Romnick na 16 eh. Bakit okay lang naman yun kung maraming abogado si VP Sara? Eh, ang daming nagre-reklamo sa kanya eh. Yung mga reklamong hausyaw ang ginagawa sa kanya. Di ba? Eh, syempre, gusto nyo, paramihan tayo, di paramihan tayo. Paramihan na nag-aakusa sa kanya, eto naman, marami namang magtatanggol sa kanya. Eh, yung lagay ba, kailangan, lamang lang lagi ang kalaban. Lamang lang lagi yung gumaganyan sa kanya. Di ba? Kaya ito yung talagang dito talaga masusubukan si BP Sara yung tatag niya. Tsaka nakikita naman natin si BP Sara talagang matatag pa rin. No, halos hindi mo siya nakikitaan ng takot, yung pagkabalisa niya, hindi siya na talagang relax lang siya. Ang nai-stress yung mga taong kalaban niya. Yung mga taong nagsasampa sa kanya ng kung ano-ano. these cases, I believe masasagot lahat ng kampo ni BP Sara itong mga ligasyon. Kasi nga, kung yung confidential funds lang ang nirereklamo nila, yung 2022 na confidential funds, yun, may notice of disallowance ang COA. Kailang hindi pa yun final. Wala pang inilalabas na COA na final judgment niya kung talagang So, I believe nakapag-submit na si BP Sara ng mga required documents. Yung 2023 naman, meron ng unqualified observation ng COA. Clear na yung 2023, 2024. Ito lang 2022 ang may question, yung nagkaroon nga ng notice of disallowance. Kaya wag po tayong mabahala. Kayang-kaya niya yan. Again, ulitin ko, these are all trials, pagsubok sa political career ni BP Sara. Alam nyo naman, siya yung pinakamalakas na kandidato sa 2028. Sabi nga ni Senator Remy sa kanyang speech sa impeachment court is aminin natin, gusto nyo lang matanggal si BP Sara sa pwesto dahil balakid siya sa inyong ambisyon, sa mga ambisyoso na maging presidente sa 2028. Kaya totoo yan, no? Totoo yan. Siya lang naman talaga yung pinakamabigat na kalaban sa 2028. Kaya nga tuloy-tuloy na hinaharang siya eh. Siyempre, kahit sino, sinong politiko ang pwede mong itapat kay BP Sara pagdating ng 2028? Wala, di ba? Kaya 101% na may posibilidad na manalo siya. So kapag nakabalik siya, lahat ng mga haya-hay siguradong magiging hoy-hoy ang buhay. Talagang babagsak talaga sila. So syempre para manatili sila sa ganon, kailangan walang Duterteng makabalik sa Malacanang. Yun lang naman talaga eh. Kasi sa dinami-dami ng walang iya sa gobyerno, si BP Sara lang talaga ang pinupunterya. Sa dinami-dami ng nai-issue sa gobyerno, si BP Sara lang talaga din ang pinupunterya. Kaya dito mo lang nakikita na talagang personal lang to eh. Talagang sa politika lang to, talagang hinaharang lang yung pagiging presidente niya. Yun ang kinatatakutan nila. You want accountability? Dalhin nyo sa korte. Dahil yun, yung mas appropriate na Kaya nga, mas maganda pa dito at dinala sa ombudsman dahil mas patas na ang ombudsman. May tiwala ako, I don't know sa inyo. May tiwala ako sa ombudsman sa pamumuno ni Ombudsman Samuel Martires. Sana nga General Macanas, mapagkatiwalaan natin talaga. Problema lang, by think August mag-re-retire na siya. I don't know kung sinong ipapalit. Yan na. Yun lang. Yun yung nakakatakot, yung papalit. Sino? Yung papalit ang questionable dyan. Tama si General Macanas. Medyo alangan tayo dun sa papalit. It remains to be seen kung katulad ba siya ni Ombudsman Martires. So, by the way, ano na kaya ang nangyari? Wala na tayong balita sa
isinampang reklamo ni Senator Amy laban sa mga government officials na na-involve sa pag-aresto, pag-kidnap kay Tatay Digong. Sana uusbong ang kaso at mabigyan tayo ng update tungkol nito. So, good luck sa ating Vice President Sara. Ayun, good luck. Kayang-kaya ni VP Sara yan. Kasong ganito. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Duterte Punch. At syempre natunghayan natin ang boses na yan, ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.